Hindi na tayo natuto. Ang lagi natin ginagamit ay mga Western playbook. Especially ng CIA, no? Lahat ng nangyayaring ganyan, yung mga spy allegations nila, yung mga, hindi natin sinasabing wala, no? Pero sana, imbestigahan ninyo mabuti. Walang bansa na nahuli daw ang spy kuno, ipinangalandakan na agad sa media, hindi ka pa nag-iimbestiga. Kung talagang spy at may mga network yan, di nagtago na lahat. So, bago ka magbitaw ng ganyang salita na napaka-anti-China, mag-imbestiga ka muna. Doon, lagi mong ginagamit ang playbook ng mga CIA pag sinisiraan nila isang bansa. Lahat gagamitin nila. Hindi po ba masyadong napopolitika na itong issue po dyan sa South China Sea, West Philippine Sea na matagal ding naging panawagan ng gobyerno ng China na huwag isama sa politika, lalo na nitong nakalipas bago pa man ang eleksyon. Minsan nagagamit po yung issue po dyan ng mga politiko para magpabango po ng pangalan. Precisely, no? Yun ang sinasabi ko. Give diplomacy a chance. Kasi pag sinasausaw natin ang mga nag-grandstanding na mga moves tulad ng nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa eleksyon, lalo lang yung pinapagulo yung problema na masalimuot na nga. Henerasyon na ang binilang. We can always set aside these disputes. Sovereignty of the Philippines is indisputable. Ganon din sasabihin ng China, our sovereignty is indisputable. Hindi naman tayo pwedeng mag-gera dahil sa ganyan. The Philippines will always assert its sovereignty. Alam ng China yan, hindi tayo mag-give-away pag sovereignty ang pinag-usapan. Pero hindi dapat umabot sa ganyan na nasa-sacrifice yung iba pang cooperative measures na dapat sana nakikinabang tayo. Tourism lang, talo tayo ngayon, no? From a high of 2 million and above, siguro last year yata, sabi ng tourism officer, mga 300,000 lang ang dumating sa ating bansa, no? Sayang yung mga dollars na gagastusin sana nila to help our tourism sector. So maraming mga ganyan ang nasa-sacrifice dahil dito sa gulong nangyayari. May dagdag ko lang din, ma'am, kasi pinuna din ng Chinese government yung naging pahayag minsan ng atin pong militar, particular sa Philippine Navy, may kaugnayan doon sa mga illegal na droga na nasabat, yung mga floating shabu kuno, na parang diretso agad na ibinintang sa CCP, agad sa kanila na hindi pa dumaan sa masusing investigasyon at nagagamit nga para mas tumindi pa yung tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas po, ma'am. Yan nga ay malungkot, ano? Hindi na tayo natuto. Ang lagi natin ginagamit ay mga Western playbook, especially ng CIA, no? Lahat ng nangyayaring ganyan, yung mga spy allegations nila, yung mga, hindi natin sinasabing wala, no? Pero sana, imbestigahan ninyo mabuti. Walang bansa na nahuli daw ang spy kuno, ipinangalandakan na agad sa media, hindi ka pa nag-iimbestiga. Kung talagang spy at may mga network yan, di nagtago na lahat. So, bago ka magbitaw ng ganyang salita na napaka-anti-China, mag-imbestiga ka muna. Doon, lagi mong ginagamit ang playbook ng mga CIA pag sinisiraan nila isang bansa. Lahat gagamitin nila na yung drugs daw ay kanilang weapon, no, para masira ang ating bayan. And all these things. Sa China siguro sa buong mundo ang pinakamahigpit sa drugs, no, sa war on drugs. Kaya mag-imbestiga ka muna kung ano nangyayari at bakit napaka-porous pa rin ng ating mga shores, no? At meron pa rin nagbabalak at naglalakas loob na gumawa ng mga hakbang na ganyan. Opo, dito naman po tayo sa issue ni Joey Uy po, Ma'am Teresita, kasi nga po
na-disqualify siya. Matagal na rin itong parang naka-full term ata ito bilang konsehal dyan po sa lungsod ng Maynila. And at the same time, siya po yung nanalo. May maraming boto na nakuha laban dito kay Congressman Abante. Pero sa desisyon po ng Commission on Election ay hindi siya itinuturing na natural born Filipino citizen dahil nga po sa issue na naging naturalized citizen yung ama niya after na niya na naipanganak na parang mayroong paglabag. Ano po nakikita niyo po dito, ma'am? Kami kasi, lalo na sa kaisa, talagang tinutukan namin mabuti yung issue ng citizenship, no? Hindi namin kilala si Uy, hindi rin namin kilala si Abante, at ako mismo, hindi ko naman nabasa kung ano yung petition ni Abante against him, no? Ang naririnig ko lang ay mga media sources at yung pahayag mismo ng COMELEC that because he is not a natural-born Filipino. Kaya nakaka-shock din kasi 1987 pa yung Constitution, 38 years ago, no? Bakit nagkakaroon pa ng ganyang question samantalang ang dami-dami ng mga discussions about it in the past, that those born of Filipino mothers or Filipino fathers are natural born. Those born of Filipino mothers before 1972. Bakit in-insert yung before 1972? Kasi yung 1972 Constitution, kinorek na yung 1935 Constitution. Ang sabi ng 1972, those born of Filipino mothers or fathers. Ang interpretation ngayon, pag born before 1972 ka, pareho ni Joel Uy, hindi ka natural born kasi 1972 Constitution. Pero kung 1986 Constitution na ang gamitin natin, in-insert ng Constitutional Convention yung phrase na before 1972. Ang explanation ng constitutionalist, both the late Father Joaquin Bernas and Justice Adolfo Ascuna, in-insert nila yan precisely para makorek yung 1972 Constitution para din sa mga Chinoy na kwalipikado talaga na mag-serve sa ating bayan pero hindi na etsa puwera dahil hindi sila natural born, no? Kino-correct nila yan. Kasi tandang-tanda ko si Father Joaquin Bernas sa isang column niya, sinabi niya, it is precisely for people like Teresita Angsi that we inserted that provision in the Constitution. Kasi at that time, maraming nagbubuyo na tumakbo daw ako, which I said, mas epektibo ako being an NGO activist kaysa maging politiko. Opo, so sa tingin niyo po, pasok dito si Ginoong Joey Uy, ma'am? Pasok siya, no? Kung ang constitutional provision on citizenship ang naging issue sa kanya. Kasi hindi tayo lawyer, hindi ko rin nabasa kung ano ba yung ikinaso sa kanya. Ang binabase ko lang dun sa mga pronouncements ng COMELEC, no? So, kung yan ang ginagamit ng COMELEC, mali, no? Yung provision, mali yan. He is a natural-born Filipino because he was born of a Filipino mother before 1987, before 1972. Opo, at sa tingin niyo po ba dapat na makorek din ito sa future pa? Kasi considering itong si Joey Uy, na ano lang siya matagal na rin siya nagsilbi bilang konsehal at nabanggit pa nga niya na yung kanyang ina is natural born Filipino citizen din po, Ma'am Teresita. Ganun po, no? As councilor, pwede naman kasi as naturalized, no? Pero sa Congress and Senate and Presidency, talagang kailangan natural born. Pero pasok siya under the 1987 Constitution, pasok talaga siya as a natural born citizen. Yung issue na to, importante sa aming Chinoy, not because of him, no? But because of the future. Kasi maraming madi-disqualify na qualified people kung ganyan ang pagbabasehan mo, no? Parang sayang, like mga Ongpin family, no? Ang laki ng naitulong sa atin ng mga Ongpin.
si Ramon Ang ng San Miguel. No, these people, just because they are not natural born citizens, in your explanation, it's a puwera mo. Pero siyempre, these people are not interested in politics. No, sila Tessie C. Coson. Ang dami natin na dinidisqualify just because of our exclusivity, no? Ang Constitution ng 1987, talagang ginawa yan. Ang keyword nila, inclusivity. Lahat inclusive dapat. Mahirap ka man o mayaman ka man, ano man ang lahi mo, ano man ang dugo mo, no? Inclusive dapat. Being a Filipino, serving this country, ang iyong criteria dapat.